nagaling sa ating naging paksa, itong nakaraang linggo po ng umaga. Last Sunday morning, kung nakasagdagan po ay nag-usap tayo about how to keep yourself inspired. Alam niyo po yun? How to keep yourself inspired. Now, sapagat alam ng Panginoon na talagang may mga panahon na ang Kristiyano ay nakakadama na parang ayaw niya mag-church, ayaw niya mag-sumili, ayaw niya magbasa ng Bible, ayaw niya mag-recitation. Ngayon, sa ganun mga pagkakataon, you must learn to steel yourself to serve and worship God. Napag-usapan natin po yun. Amen, Christian? Amen? Amen? At nabanggit ko po sa inyo na talagang katotohanan na karamihan sa mga alam natin, kilala ko na great man of God, sila naging kagamit-gamit sa Diyos, sila naging mabuhat, kapakay-pakinabang, because they learn to be a self-starter. Ano yung sabihin? Learn to be a self-what? Alright, self-starter. Okay, for example, dinabagay ko sa inyo muna, soul winning ito po ay spiritual. Ang soul winning ay spiritual matter. Ano yung sabihin? Pero tayo ay nasa flesh. Diba namin? Amen? Okay, so soul winning is a spiritual matter. Pero tayo, na Kristiyano, ay nasa damang pa. Amen? Amen? Kaya nga, pagdating sa soul winning, sabi ko minsan ay, hindi pwede nahihintayin mo yung panahon na gusto mo soul winning. Hindi pwede mangyari yun. Ikaw ay ugali na hihintayin mo pa na gusto mo soul winning, hindi mangyari yun. Because soul winning is a spiritual matter. So, kaya natural, dadapat ang flesh mo na soul winning. Panibawa natin, hindi po ako? Amen? Kaya don't wait. That you really want to win souls. Hindi mo nangyari yung talaga. Okay, bihirang-bihira yun. Kaya sabi ko sa inyo, we must go soul winning with a purpose. Lalabas ka, kasama ka na ang purpose mo ay soul winning. Kahit na hindi mo meet the mark na gusto mo. Amen? Amen? You must learn to do it. Okay? Set a goal, make a plan, then go. Pagdating sa soul winning, tsaka mo na naman kung naman ang gusto mo pala. Naman ka na. Okay? So be a self-starter. Okay? You must learn to steel yourself to serve and worship God. Okay? At naging ko sa inyo, it is not difficult to get inspired. Diba? It's not difficult to get inspired. Diba? To get stirred. It is difficult to stay stirred. Yun naman ang isang bagay na mahalaga na panagpuhan natin. Okay, hindi mahirap na ikaw ay na-inspired, na-encouraged. Ang mahirap is manatili na-inspired. Kaya sabi ko, yun ang mahalaga matutuhan natin. Paano ko pananatilihin na ako ay masigasig at talaga ako ay masiglang gagawin ko sa Lord. Paano gagawin ko? Alright? Lalo na ko yung isang booklet na nakatulong sa akin. Ang author ay si Charles Tremendously Jones. Sabi ni isang pinito si Charles Tremendously Jones, meron siyang section na title ay Motivated. Okay? Motivated. Kaya guys, motivated to be motivated. Ilang paksa nun eh. Okay, na-motivate siya na maging motivated. Okay? Ganun din sa atin, sa ating mga Kristiyano. Mahalaga na motivated ka, na i-motivate mo yung sarili. Na mabuti ka sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Itong si Timothy sa 2
1:6. 2 Timothy 1:6. Wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee. Diba? At pag sa 2 Timothy 1:13, yung ating naging talata ng nakaraan nito, at may paalam sa Pilipita rin, yet I think it meet as long as I am in this tabernacle to stir you up by putting you what? By putting you what? In remembrance. Ano sunod doon? Ano sunod doon? Bagaman ito'y alam ninyo. Ha? Yung malamig? Okay. Bagaman ito'y alam ninyo. Na binanggit ko sa misa, ano po? Like for example, ang Calvary ay 29 years old na. Amen? Amen? 29 years na. Okay? So hindi ka maghahanap na talagang laging bagong-bago na pangkin mo. Hindi pwede. Amen? Amen? Pag talagang bagong-bago na pangkin, lumulan na pangkin mo, hindi ko na kinuha sa Bible yun. Ano yun sa'yo? Amen? Yun na ibig sabihin ni Peter. Nakalipa ako. Sabi Peter, ipinapaalala ko lamang sa inyo, yung alam na ninyo. Amen siya? Amen? At sa pagpapaalala niyo, ano nangyari? Bakit kailangan ipaalala yung alam na nila? To stir you up. Okay, to stir you up. Okay? Kaya nga, yes, isang, the secret to staying encouraged is to learn to encourage yourself. Aling apat na paraan to encourage yourself. Number one is what? Believe. Diba? Believe that God can and will do what? Big things or great things in unexpected places and what? Circumstances. Maraming mga totoong revival ang naganap sa mga lugar, oras, at panahon na hindi akalaing magaganap. Okay? Kaya nga hindi sa lugar, hindi sa mga ng tao, no? Okay? Kundi talagang Diyos na siyang gumagawa. No? Kaya believe that God can and will do great things in unexpected places and circumstances. No? Okay, believe. Ano ba? Believe also in what? In the sufficiency of what? The Bible and what? The power of God. Sa ng Bible, okay. Hindi na, bihirang-bihira ako dumalo sa mga palawagan ng mga conference, seminar, bihirang-bihira ako. Okay? Bihirang-bihira. No? At honestly, medyo minsan, critical ako. Sa mga, okay, so Flores, dumalo ka, may mga technique na ibibigay tungkol sa ganun. Anong technique? Para natin maging mabunga. Ano bang gagawin? Kulang pa ba yung Book of Acts? Kulang pa ba yung Bible? Ano dapat niyo ba? Ang pintation na. Amen? Kaya nga, believe in what? In the sufficiency of what? The scriptures and what? The power of God. Personally, I meditate. No? I meditate to get stirred. Kung ano na, John 6:63. Isang talata na dahil kong ni-meditation. Sabi ng Panginoon, the word that I speak it unto you, they are spirit and they are life. So I believe na pag binabasa mong Bible, kinukot ko sa preaching ko, ito'y buhay. Amen? Nagbibigay ko ng buhay sa inyo. Amen? Alam siya? Ano ba? Okay. Binibigay ko lagi yung sinabi ng Panginoon. Okay. Preach the word. Preach the word. The instant in season natin, yes, may makakataon minsan na parang nanghihina ako, kapos ako. But Lord, sabi mo, preach the word.
be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Preach the word. Hebrews 4:12, the word of God is powerful. The word of God is what? Quick and powerful. And what? Sharper than any two-edged sword. The word quick is what? Alive. The word of God is quick. Ano yung quick? Alive. Ano pa? Powerful. Ano pa? Sharper than any two-edged sword. Iti tumatago sa katawan, kaluluwa at espiritu. Amen, guys? Amen? So, believe. Believe. Okay, ano yung pangalawa? Stay thankful. Stay thankful for what? Stay thankful for what? For what? Good for that. What? Privilege of what? Serving God. Isang privilege yung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Amen? Ito, maimbitahan ka na umawit ka sa palakal niya. Maimbitahan ka umawit ka sa meeting ng mayor. Pakinig kayo? Maimbitahan ka na mag-preach ka sa munisipyo kapag divorce nila. Medyo nakakagaalam ka na medyo proud ka ng konti. Pakinig kayo? Inimbitahan ka mag-preach ng presidente, ng mayor, how much more ang tumawag sa'yo Diyos? Yan ang isa. Kamakalawa yata. Hindi ko sila rin. Pagtabag ka ng munisipyo. Ano yun? Pero devotion pala doon. Hindi ka sa lakas. Nakikinig ako. Anong talagang laman? Walang Bible preaching. Walang gospel. Okay? Sabi lang, ano sinigibit ng pastor? Medyo pastor ko ng konti. Pero kanyang preaching, ang guru niya ay ang taro na nila. Tayo, kapag tumayo ka para ng preach, mag-handle ka ng Bible study, para mo kanino ginagawa yun, sa Panginoon, di ba? Kaya nga, stay thankful saan? For the privilege of what? Serving God. Rejoice. Rejoice that you get to work with God in this world. Amen? Ikaw ay kamang-tagawa ng Diyos. So stay thankful. Lagi mo pasalamatan. Lord, salamat. Member ako ng buwan ngayon. Ang taga mong hinagay dyan, pinangarap ng bata pa ako, nasa buwan ka na. Huwag ka naman na dyan, mamatay ka. Ano yung sinig? Stay thankful. May pinagtutulong ng bata, may Bible study ka. Amen you said? Amen? But listen, pinag-burgis yan. Hindi tayo mga alam nyo na. Marami tayo talagang pastor, namimit natin. Okay? Walang ka-member. Pastor, pero walang nasisave. So, samantalang sa inyo, nakakapagturo ka mas marami pa sa mga tinuturuan ito. Ano yung isa? Amen? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Hindi tayo magaling. Ang ibig sabihin na iswa, nasa atin ang kami ng Diyos. Ano yung isa? Nakita niya, binabagay ko lagi sa inyo ulit. The moment na nakakita na isang church, na talagang nagsisibing beehive ng mga soul winner. Nagsisibing parang gospel station. Pagpapala ng Diyos niya. Amen? Kaya yung ating prayer, Lord, huwag mong alsin ang presensya mo sa amin. And stay what? Stay what? Stay thankful. Stay thankful. Remember how God saved you. Diba? Di ba, Lord? Remember what He has called you and allowed you to do. Nandiyan ka kasi tinawag ka din dyan. Nilagay ka niya dyan. Amen? Hindi ka mapili niya. Okay? Okay? Ano pa? And He entrusted you His ministry. Ano pa? Remember also the joy of your early service for Him. Nung una ka mag-surveying, anong naramdaman mo? Nung una kang umawit, yung first time mo umawit dito, di ba tuwag-tuwag ka, pero pag-iningan-nervous ka? Amen? The first time mo magtulong ko ng data, anong naramdaman mo? Hindi ko masaya. So stay what?
thankful, then spend time, spend time alone with God in prayer and what? In His Word. Okay? Huwag mong kaasin yan. Spend time alone with God. Okay? Spend time. Mahalaga na sa bawat araw ay meron ka talagang oras na ginugugol para makipagtagpo lamang sa Panginoon. Huwag mo yung aasin. Yan ang isang nagpapaalab ng iyong kalooban sa Diyos. Nakikinig ka sa akin? Kasi niyo po rin, kahit na hindi mo alam ang sasabihin mo, makinig ka mo minsan talaga, may pagkakataon nakaluhod ka pero hindi mo alam ang pag-pray mo. Minsan talaga nakaluhod ka, nakakatawa, minsan tumatayo ka, para wag kang alukin. Hindi mo alam ang pag-pray mo. Ang mahalaga, iyon ay time mo sa Panginoon. Okay? With the book, with the Bible, pray. And number 4 is what? Number 4 is what? Okay, be filled. Mapuspos ka ng banal na Espiritu. Kaya to keep yourself inspired, to keep yourself encouraged, okay, para sa Panginoon. Pangapat is what? Be filled with the Holy Spirit. Be filled. Okay? Desire. Amen? Desire. Okay? Mag-desire. Mag-puspos ka. Okay? Then be clean. Confess your sin. Then what? Ask. Pray. Lord, fill me. Then, believe. Desire. Desire. Be clean. Then what? Pangatlo? Ask. Hilingin mo sa Lord. Pray. Lord, puspusin mo ako. Yan yung pangapat. Believe. Pang-5, go. Paliwanag mo ba? Ngayon, in Luke 21:34, pagkatapos ng lahat ng ito, sa Luke 21:34, nagbigay ang Panginoon ng paalala. Nagbigay siya ng paalala. Okay. So, natutuhan natin, paano natin encourage ang ating sarili, paano natin mapapanatili na tayo ay inspired. Now, meron namang warning ng Panginoon. Nagbigay siya ng warning na meron 3 o 4 na bagay, that will kill your passion for God. Napakakailangan mo. Itong 3 o 4 bagay ito, kapag hindi ka mag-iingat, papatayin ito at papawiin ito yung apoy sa Panginoon. Yes, things that will take your enthusiasm for God away. Lord, ako yung tulungan, samahan, gamitin, upang patuloy ka magpaalala at magpalakas ng iyong mga tao. Inihiling ko magpapala mo at katanggirin mo, O God, Holy Spirit, sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, now Luke chapter 21 and verse 34. Ito yung paalala ng Panginoon sa mga Kristiyano na nag-aapoy na para sa Kanya. Luke 21 and 34. Okay. Ready? Sabi ng Panginoon? And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be what? Overcharged with what? Self-eating and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. You see? Yes, ito yung paalala niya. Sa ating mga Kristiyano. Okay? Sa Tagalog yun? Sa Tagalog? Lagi ko sa Tagalog? Dapat mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo ang paglakas sa inyo. Kita mo? Di ba? Hindi ba? Okay? Pagdating sa bagay nito, para manatili yung apoy mo sa Panginoon, yes, pinipit pa rin mo, pero
responsable ka para manatili. Amen? Responsable ka. Meron kang dapat gawin. Kaya ang ginamit na sa nalakawan, take heed to yourselves. Kita yan? Lest at any time your heart be overcharged. Okay? Now, pansinin mo siya ng overcharged. Nakita siya ng overcharged? So, bago mo ginuhit ko yung over what? Overcharged. Pareho din, napasin mo yung baterya ng laptop tsaka ng mga naunang cellphone. Pag lagi nakasaksak, hindi mo alam na over-charge, bago muli, hindi mo na magamit, magana, kasi na-over-charge, nasira, di ba? Galing din ang Kristiyano. Okay? May mga bagay na dapat ay, baka mag-ingat ka, baka ma-over-charge ka. Alright? You see? Yes, Christian, our heart can become overcharged. Okay? Okay? At saka nung pala, that is what? Mamatay ang iyong sigasig, ang iyong ibig sa Panginoon. Na ano itong mga bagay ito, na pag hindi tayo mag-iingat, baka ma-overcharge sa'yo. Number one, balik ko itrata. Listen to that. Verse number one. And take heed to yourself, lest at any time your heart be overcharged. Number one is what? By surfeiting. Okay? Surfeiting. Now, surfeiting means excess amount of something. Hindi yung sobra-sobra. Ano ba? Okay? Or to consume too much of something. Or, pangatlo, more than full. Sobra-sobra ng nasobrahan ka sa busog. Pag-bloated ang tiyan mo. Tama niyo ba ito? Okay. Nakita ko ito isang overcrowded. Kaya wala nang paglalagyan. Minsan ang buhay mo, crowded na. Wala nang panahon sa Diyos. Kapag naman niyo ba ako? Something. Overcharge. Okay? Now, ano itong mga bagay dito na baka ma-overcharge ka? Ma-overcharge ka? Okay, for example. Ano ba? Simple lang. No? May mga panahon na minsan ay bloated ka. Bloated ka by too much what? Facebook. Nakinig kayo sa akin? Ano pa? Instagram. Ano pa? Games. Games sa computer. Okay pa ba? Ano pa? News. Kaya ko ginagawa sa inyo. Ano pa? Netflix. Movies. Okay pa ba? Surfeiting. Kaya nag-isa? Na-overcharge ka? No? No, hindi natin sinasabi na itong lahat ng ito ay ibig. But Christian, okay, ito yung mga bagay na kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo, hindi mo nilumitan, ma-overcharge ka. Hanggang sa batang muli, wala ka ng alat sa prayer, wala ka ng apostrophe, at hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Na-overcharge. Ng what? Ng what? Okay na kasi na? Surfeiting means what? Okay, you consume too much of something. Ayun yung sinagot. Ako niyo ba din? Minsan kasi, ito po yan. Minsan kasi, inaakala natin na ito ay entertainment lamang. Nakikinig kayo? Inaakala na ito ay paglilibang lamang. But the truth is, they are fulfilling a different agenda. Hindi mo alam, ginagamit ito ng diablo para overcharge ka. Sobra-sobra naman. Every Christian, every ko ka.
Naalala ko yung nabanggit ni isang pastor. Sabi niya, talagang yung may iwasan na mostly ng mga kababaihan ay they are emotional. Isang day, nagpapasya sila, kumikilo sila na naunay emotion. Kaya most of them ay mahilig talaga sila sa mga magdramang patuloy. Okay lang yun. Pero ang problema ay kapag sumusobra na overcharge sila, kaya lahat ng kilos na masyado silang magdrama. Kasi no-overcharge. At madalas, yung kailang maghapon ay apektado nung kailang sobrang madrama na kaloob. Hindi nila alam. Amen siya? Amen? Now, napapasin mo ito sa maraming kabataan. Maraming kabataan na overcharge ng mga games sa computer na labanan. Labanan. Kaya most of them is what? Kapag nagalit, kung sino yung makapapatay, masyadong magbangis ang bata mo. Nakikinig kayo? Nakasilip na alam, na-over? You see? Ano tawag na? You see? Too much culture of something. Now, tayo sa Christian, hindi ito dapat mangyari sa atin. Kapag tayo na-overcharge, grabe na tayo, yes, doon nangyayari na wala ka ng time na mag-pray. Wala ka ng time magpasanumbay. Okay ba ako? Kasi, crowded din buhay mo. Amen? Babasa ka ng Bible, mag-memory ka lang kapag pagod din mata mo sa maghapong pananood, maghapong computer, maghapong games, tsaka ka lang magbabasa ng Bible, ay doon may makakuha ka pa. Kasi overcrowded ka na. Sympathy will kill your passion for God. Yes, sabi ng Lord, take it to yourselves. Take it to yourselves. Ano pa? Materialism, pleasure, ano pa? Worldly activities. Take it to yourselves. Secondly is what? Okay. Number 1, surfing. Sa reference Bible, meron siya pag-binanggit na surfeiting also means to indulge one's appetite excessively. Okay, pangalawa is what? Drunkenness. Nakalimutan mo yan? Pagdalasing. Now, listen. Yes, okay. God is not just talking about alcoholic beverage. Hindi lang ito alak na nakakalasing. But anything that controls you other than God. Drunkenness ay hindi lang tumutukoy sa alak na nakakalasing. But anything that controls you other than the Holy Spirit. Okay? Anything that controls you other than the Holy Spirit is evil. That takes away your what? Passion for God. And it will what? Kung paano nyo alam, ay sumisira ng buhay, anumang mga bagay na hahayaan mong makontrol ka ay papatay ng iyong sigasig sa buhay. Nakadiba ko yun? Ngayon, mag-isip ka. Isipin mo ngayon. Okay. Bukod sa Diyos, sino pa madalas ang nakapipigil sa akin? Bukod sa Holy Spirit, ano ba yung mga madalas na nakakakontrol ng buhay ko? Isipin mo. Nakadiba ko? Amen? May mga pagkakataon ba na wala ka sa gawa na Diyos dahil sa isang bagay din na nakontrol ka? Okay? May mga pagkakataon ba na hindi ka nakakapag-charge sa mga sa mga itong bagay na ito, itong gawa ito ay napipigilan ka. Pero pwede ka naman mag-church.
It may be what? Hobbies. It may be what? Hobbies. Ano yung mga hobbies? Swimming, outing, basketball. Ano ba ba? Ano ba hobbies? Tingin pa mo? Ano ba hobbies? Minsan, pag invited na speakers sa ibang lugar, madaling araw ka na. Ang kasabay ko, maraming mga bikers, riders. Sabi ko sa yun ang relihin nila. Sino ka meron kayong baptist dito? Tayo. Bisa kasi, hindi kailangan ng Kristiyano. Bisa ay napapasabi siya sa mga clubs, association. Bisa hindi nakakapigil sa kanya para magkanip ng Muslim ng Panginoon. Tama niyo ba ako? Maaaring fame sa iyo, kasikatan. May Kristiyano na sumikat, naging popular, baptist. Nasa pagkat naging popular, kung saan sa naging impay, isa kang ibita sa PIL, sa Pentecost, sa pagkat na hindi baptist, charismatic na. Nakanya pa ako, nalasing sa kasikatan. Kaya iba naman ay lasing sa kanyang bisyo, lasing sa kanyang hobby. Ano ba drug-release? Ba't-release? Money. Pwede, tama? Tama? Pwede rin. Anything that controls you other than God is evil. That will take away your zeal, excitement, fire for God, and it will destroy your life. Drug-release. Now, let me remind you, ikinumpel siya sa anak, hindi mo ba? Alam natin naman, siyempre, no? Okay. Yung taong lasing o lamo, okay? They are in danger. Nakita mo ba kayo? They are in danger na ma-aksidente o maka-aksidente kapag lasing, hindi mo ba? Kasi ang tao na sa Iswa, slow na mag-isip. No? Their ability to think clearly is gone. No? At madalas, nagagawa nila yung mga bagay na hindi nila kayang gawin kapag sila ay mag-inom. Naman yung pa ito? Amen? Bakit sila nakaka-aksidente o maaaring maka-aksidente sa mga sila iba? Sila iba? Lasing. Sila under the control pa. Okay, hindi ba? Listen. Na meron din tinatawag na emotional feelings na pwede rin makakontrol sa'yo. Na magawa mo hindi mo kayang gawin kapag ito ay nasa katinuan. Ano niyo po ako? Ano ba? Depression. Depression. Tama? Ano pa? Poot, galit. Bisa pagka meron kang galit poot, nakapagbibitiw ka ng masakit na salita na hindi mo magbibitiwan kapag ka ikaw nasa katinuan. Nalaman niyo ba ako? Nakahiwi siya? Pagiging mo sa pagkakapon, nalaman niyo siya na kaming gabi dumating siya, dumudumulig sa bahay nila, no, sa pagkakahandaan ng galing sa kapatid, nag-i-skandalo. Nag-i-skandalo. Kaya, sinara nila yung mga bintana para lumadinig sa labas. No, hindi siya gano'n kapag siya ay nasa katinuan. Tahimik mo ba sa akin? Self-rating, then, happiness. Anything that controls you other than God, sabi ng Lord, take it to yourself. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Mag-ingat kayo. Pangatong bagay.
Cares of this life. Cares of this life. Nandun pa kayo sa Luke 24, Luke 21? Luke 21? Alin po na pinaguhit lang po sa inyo? Okay, surfeiting, then what? Drunkenness. Pangatlo is what? Cares of this life. Cares of this life. Now, tingin mo lang, okay, pinapag-iingat tayo ng Panginoon dito sa panahon ito. Cares of this life. Okay? Sa pagkakapag ito ay nakapanaig sa'yo. It will take away your enthusiasm. Okay? Ano ba? Fire for God. The cares of this life. Okay? Now, ano yung cares of this life? Cares of this life, it refers to the things that concern our lives so much. Ito yung mga bagay na yung, ikinababalisa mo, ipinag-aalala mo halos araw-araw, na maaaring obsessed ka o kaya preoccupied ka ng mga bagay na ito. Cares of this life. Naalala nyo yung binhing bumaksak sa dawagan? Ano na? Yung binhing bumaksak sa kasama ng mga thorns, ng mga pinig? Tama ba? Hindi ba tumubo siya? Pero yung mga pinig, iniinis siya, kaya hindi siya nakapagbuha mabuti at namatay siya. Diba namin? Ano sabi ng Panginoon? Yung binihing bumaksak sa tinigan ay Kristiyano na kinig na salita na may kagalakan. Dapat yung cares of this life, ano yun? Kalayawan, salapi, nakakagipitan sa buhay. Ano siya? Kayamanan, ano ba? Kalayawan. Nakalipa ko? Ang siyang umiinis sa kanya, kaya hindi siya nakapagbuha ng sagana at namatay siya. The cares of this life. Ano ba yun? Pagsumakit sa buhay na ito. The cares of this life. Okay? Ganun din sa atin. Kaya nga, take heed to yourselves. Okay? Nawala ng kasalanan, ano pa, mga alalahanin sa buhay na nahahayaan makainis sa iyo. Alright? Now, in Matthew chapter 6, verse 31, to 32, narito yung mga bagay din na pakakaingatan mo. Sa pagkakapag, hindi ka nag-iingatan, papatayin ito yung ilig sa Panginoon. Ito ba yung verse of Matthew 6, 31. Okay, nandiyan na kayo? 6:31. Okay, ready? Basa. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or whither shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For yourselves, for your heavenly Father, what? Knoweth that you have need of all these things. Ito ba yung first verse na? Hindi yung pagsusumamit, alalahanin, na bumabagadang lagi na. Anong kakainin namin, anong iinumin namin, anong isusok namin. Nakatay po? Cares of this life. Huwag namin kakalimutan, ang Diyos ay nangako sa atin that He will provide. Amen? That He will provide. Now, pasiginin po yung ginamit ng Panginoon sa verse 32. Okay. For after all these things, do the Gentiles, yung mga unbeliever. Ang sabihin na rin, huwag kayong gumaya sa mga unbeliever. Nalagi na lang magbalisa sa kakainin, sa iinumin, sa isusuot. Alam na ng inyong Ama na kailangan niyo ang lahat ng mga bagay nito. Alam naman niyo. Anong kailangan na gawin? 33, lakas. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay?
the cares of this life. Now, madali sa ngayon, madali talaga. It is so easy na itong mga concern na ito ng sanlibutan ay baka apekto rin sa atin kapag hindi tayo nag-iingat. Takinig kayo? Sapagkat tayo lahat halos ay talagang nilulunod ng araw-araw na advertisement na ating nakikita saan? Saan pakalakas? Dati TV lang, di ba? Ngayon saan? Ngayon saan? Balita sa FB. Na kailangan mo ito, kailangan mo ito, kailangan mo ito. Takinig ka saan? Takinig kayo? Pampaganda ito, pampatulong mo. Takinig ka saan? Amen? Magaling ito, magaling ito, magaling ito. Lahat na nakikita mo. Ang problema, hindi ka nakikinig sa Lord. Pero take it to yourself. Madali ka mapaniwala ng mga kasalunalinan. Okay? Maraming advertisement. Promising better health, good appearance. Nakikinig kayo? Kaya kita mo minsan ang ganda ng umaga mo, ang ganda ng attitude mo, pero pagkatapos ng panoorin lahat ng advertisement na yan, lahat ng mga pangako na yan, panoorin na yan, malungkot ka na. Kasi wala ka nung sinasabi nila. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Lord, take it to yourselves. Take it to yourselves. Huwag kang mabalisa, huwag kang alala sa mga bagay na yan. Nabasa ko na rin ito. Ganda. Maraming Kristiyano, ano po, nababalisa sila, no? Sapagkat yung mga nakikita ng advertisement, no? Magaling ka rin umaga, no? Magaling ka rin umaga, pero nakikita rin mga maraming advertisement, pagka kailangan na ito, dahil doon, nagsimula doon siya na bilangin yung kanyang wrinkles. Kasi natin yung offer. At napasin na nga niya yung mga taba sa kanyang katawan. Dahil dito, nag-depress siya, nalungkot siya, pero huwag natin kamutan, this is exactly what the devil desires you to be. Nakikinig kayo? Nakikinig ba kayo? To be burdened, consumed and drunk with the desire to fit an image na pinakikita ng world. Saying na kailangan mo ito sa bakit may desire mo. Totoo naman, di ba? So take it to yourself. Take it to yourself. Na huwag tayong ma-overcharge ng self-fitting ni pangalawa po. Kinasabi ni pangalawa po, cares of this life. Okay? Maraming advertisement, maraming mga magkakalimutan ko rin. Lord, my son, give me thy heart. Tandaan mo natin, maraming naghahanap ng ating puso. Diba? Hinihingi ng Panginoon, pero ibig din kunin ng word ng David. Okay? Ayaw ng Panginoon na ma-overcharge ka. Diliwanag ba? Amen? Ayaw ng Panginoon na ikaw ay talagang halos ay talagang sumubasog na sa dalahin ng iyong kalooban. So, alilahanin sa buwan, ayun gano'n. Ayun gano'n. But remind you, responsable ka. Kaya sabi ng Lord, take it to yourself. Okay? Pag-iwasan mo rin na ikaw ay manahok o malasing ng kalayawan sa libutan ito, no?
Okay? At ng mga bagay na maaaring makakontrol pa sa iyo. Gawin niyo siya, ang ibig ng Lord, ikaw, ako, ay Diyos ang nagkokontrol. Puspos ng banal na Espiritu. Under sa control ng Holy Spirit. Hindi ng mga bagay ng mundo nito. Hindi. Okay? Sabihin niya, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Alright? Basta ang ibig ng Lord, batuhan mo na hanapin, unahin dali ang kanyang kaharian at ang kanyang mga katuwid. At ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag na lamang niya sa iyo. I mean, amen? Saan kinumpara ng Lord yung kaya sa Bislan? Saan yung kinumpara? Saan yung kinumpara? Wala? Doon sa thorn, yung tinig, yung bitin bumagsak sa tinigan. Okay? So, kaya sa gabi nito, no, ang ginamit sa Tagalog, umiinis sa kanya, kaya hindi siya nakapagpunta. Tignan mo yung sarili. Ano yung mga bagay na umiinis sa iyo, kaya hindi ka makapagpunta. Yun yung trend sa Disney para sa iyo. Ibig ng Lord, mapagtagumpay mo ang lahat ng ito. Alright? At matuto tayo para-pareho to keep ourselves inspired na para sa Panginoon. Okay? Again, it is not difficult to get inspired. It is difficult to stay inspired. At ito yung tatlong bagay na papatay ng ating inip sa Panginoon. Kung hindi tayo mag-iingat. Okay, ano yung tatlong bagay na yan? Ano yung number one po? Ano yung number one? Pakalakas? Okay, ano yung pangalawa po? Pangatlo? Tayo na dito po. Mga paginanin niyo sa inyo, masalamat po na ngayong gabi, kami ay iyong